buhay mga bata! Kumusta kayo? Tiyak na kayo ay nagagalak na tayo nagkasamang muli. Ganon din naman ako. Kaya tara na, samahan niyo ko sa bagong pahina ng ating paglalakbay. Dahil dito sa DepEd Teleklase, tiyak na ikaw ay matututo. Lilinangin natin ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na ibibigay ang kahulugan ng salita ayon sa kasing kahulugan, kasalungat, at gamit ng pahiwatig o context clues. Ako si Teacher Princess, ang inyong kayuto upang kayo ay matuto. Sa akin kayo'y tumingin, sa akin kayo'y makinig. Ihanda ang puso at isip, pangarap nyo'y makakamit. Ngayon mga bata, ihanda nyo na ang inyong papel at lapis. Makinig, manood, at tayo ay mag-aral. Bago tayo magtungo sa ating aralin sa araw na ito, magbalik-aral muna tayo. Piliin sa Hanay B ang angkop na panghalip-panaklaw na bubuo sa mga pangungusap sa Hanay A. Isulat ang titik ng inyong sagot sa papel. Una, puwang ay may karapatang magtanong sa Pangulo. Ano ang inyong naging sagot? Magaling! Tamang sagot ay A, sino man. Pangalawa, puwang, ang karangalang natanggap mo ay kailangang ipagpasalamat sa poong may kapal. Kung letrang C ang iyong kasagutan, binabati kita. Tama ang iyong kasagutan. Anuman. Pangatlo, nasiyahan ang puwang sa ginawang pagtatanghal ng mag-dancers. Anong iyong naging sagot? Mahusay! Bawat isa. Ngayon naman mga bata, tutukuyin natin kung ano pa bang paraan ang dapat nating gamitin upang malaman ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasing kahulugan, kasalungat, at pahiwatig. Tara na, simulan na natin! Oh, anong nangyari kay Ana mga bata? Hello mga bata! Ako si Ana Maglalakbay. Nakikita niyo ba ang bag na dala-dala ko? Nasa loob nito si Mapa Bibo. Ito ang magsasabi ng pupuntahan natin ngayon. Mapa Bibo, lumabas ka na! Magandang buhay mga bata! Una nating pupuntahan mga bata ay ang plaza. Ang sunod ay ang gubat. Pangatlo ay ang ilog. At ang panghuli ay ang palasyo. Saang istasyon nga tayo pupunta? Tama! Plaza, gubat, ilog, at palasyo. Tara na mga bata! Naririnig niyo ba ang mga nagtatanghal sa plaza mga bata? Tara at pakinggan natin ang tulang inihanda ng kambal na sina Loro at Lara na pinamagatang Kambal Ugali. Kambal Ugali. Si Loro ay palaging masaya. Si Lara ay madalas maligaya. Si Loro ay matangkad. Si Lara ay pandak. Si Loro ay malakas, kayang gawin ang mabigat na trabaho. Si Lara ay magalang, kaya palaging sa matanda ay nagmamano. Nagustuhan niyo ba ang tula ng kambal na sina Loro at Lara? Magaling! Ngayon naman, ating suriin ang mga nakaitim na salita sa tula.
Una ay ang masaya at maligaya. Ano sa tingin ninyo ang relasyon ng dalawang salita? Tama! Magkasing kahulugan ang masaya at maligaya. Pangalawa, matangkad at pandak. Ano naman sa tingin ninyo ang relasyon ng dalawang salitang ito? Mahusay! Magkasalungat ang salitang matangkad at pandak. Pangatlo, sa linyang si Loro ay malakas, kayang gawin ang mabibigat na trabaho. Anong pahiwatig ang nakatulong sa inyo upang mabigyang kahulugan ang salitang malakas? Magaling! Ito ay kayang gawin ni Loro ang mabibigat na trabaho. Sa sunod na linya, na si Lara ay magalang, kaya palaging sa matanda ay nagmamano. Anong pahiwatig ang nakatulong sa inyo upang mabigyang kahulugan ang salitang magalang? Kahanga-hanga talaga kayo! Ito ay ang palaging nagmamano si Lara. Mahusay mga bata! Ngayon ay nalampasan na natin ang unang istasyon. Dadako naman tayo sa sunod. Saan nga ba ang sunod nating istasyon? Sa gubat! Tama! Maraming paraan upang malaman ang kahulugan ng isang salita, mga bata. Sa istasyong ito, ibibigay nyo lamang ang kahulugan, kasalungat, at pahiwatig ng mga salita. Tara at simulan na natin! Kailangan nating malampasan ng gubat upang makapunta sa sunod na istasyon. Tawagin natin si Mapa Bibo upang humingi ng tulong. Mapa Bibo, lumabas ka na! Para malampasan nyo ang gubat, kailangan nyo sagutin ang sagot mo, ekspresyon mo. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Sa pagsasanay o hamon na ito, kailangang makita ko sa mukha ninyo ang inyong kasagutan. Kung sa tingin nyo ay tama ang nasa pangungusap, ngingiti kayo. At kung mali naman, ay malulungkot naman kayo. Handa na ba kayo? Matayog ang lipad ng mga ibon. Ang kasing kahulugan ng matayog ay mataas. Isa, dalawa, tatlo. Sagot mo! Expression mo! Kay tatamis ng inyong ngiti, mga bata, dahil tama kayo. Ang kasing kahulugan ng matayog ay mataas. Pangalawa, ang mga puno sa gubat ay sagana ang bunga. Ang kasalungat ng sagana ay marami. Isa, dalawa, tatlo. Sagot mo! Expression mo! Mukhang malulungkot kayo sa bilang na ito, mga bata. Ngunit mahusay pa rin kayo. Ang kasalungat ng sagana ay hindi marami, sapagkat ang kasalungat nito ay kakaunti. Pangatlo, masarap magpahinga sa mayabong na punong kahoy dahil ito ay nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Ang pahiwatig sa pangungusap ay nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Isa, dalawa, tatlo. Sagot mo! Expression mo! Alam kong nakangiti na kayo. Kahuhusay nyo talaga, mga bata. Ang ibig sabihin ng mayabong ay maraming dahon na nagbibigay ng lilim sa init ng araw. Pagbati muli sa inyo, mga bata. Nalampasan na natin ang ikalawang istasyon. At dahil dyan, makakatanggap kayo ng isang hooray clap.
Sabayan niyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hooray! Upang lubos nating maunawaan ang pagtukoy ng kahulugan ng kasing kahulugan at kasalungat na salita, pakinggan niyo ito mga bata. Una, kasing kahulugan. Ito ay isang paraan ng pagkilala ng salita sa pamamagitan ng kasing kahulugan o kaparehong kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa pangungusap. Halimbawa, maganda. Ang kasing kahulugan nito ay marikit. Luntian. Ang kasing kahulugan ng luntian ay berde. Pangalawa, kasalungat. Ito naman ay isang paraan ng pagkilala ng kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasalungat na salita o kabaliktaran ng salitang ginamit sa pangungusap. Halimbawa, maganda. Ang kasalungat ng salitang maganda ay pangit. Payat. Ang kasalungat naman nito ay mataba. At ang pangatlo, pagpapahiwatig. Ang pagkuha ng kahulugan ng salitang hindi pa pamilyar sa pamamagitan ng mga pahiwatig o context clues na taglay ng mga salitang kasama nitong bumuo sa pangungusap. Halimbawa, ipinakuha ng guro ang bentilador dahil sa sobrang init ng panahon para naman magkaroon ng hangin sa kanilang silid-aralan. Ang pahiwatig na ginamit, sobrang init ng panahon at magkaroon ng hangin. Ngayon mga bata, lubos nyo bang naunawaan ang pagtukoy ng kasing kahulugan, kasalungat, at pahiwatig na salita? Mabuti naman kung ganon. Ituloy natin ang paglalakbay. Nasa ikatlong istasyon na tayo. Nakalampas na tayo sa plaza at gubat. Saan naman ang sunod? Tama! Sa ilog ang pangatlong istasyon. Tara na! Halika at samahan niyo akong tahakin ng ilog upang makarating sa dulo. Kailangan nating masagutan ang lahat ng tanong na ating madadaanan. Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, simulan na natin. Piliin sa loob ng bangka na nasa ibaba ang inyong sagot. Ibigay ang kasing kahulugan ng salitang initiman sa pangungusap. Una, magandang tumira sa isang maaliwalas na kapaligiran kung saan walang mga basura at dumi. Tama! Ang kasing kahulugan ng salitang maaliwalas ay malinis. Ibigay naman ang kasalungat ng salitang initiman sa pangungusap. Hindi sapat ang katiting na kahoy upang makabuo ng bangka. Magaling! Ang kasalungat ng salitang katiting ay madami. Ibigay naman ang pahiwatig na salitang initiman sa pangungusap. Masarap sa ilong ang mahalimuyak na amoy ng mga bulaklak sa tabi ng ilog. Mahusay mga bata! Ang pahiwatig ng salitang mahalimuyak ay nangangahulugang masarap sa ilong o mabango. Napakagaling nyo talaga! Ngayon naman, nalampasan na natin ang tatlong istasyon. At dahil dyan, mayroon kayong bongga clap. Sabayan nyo ako ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bongga! Natatandaan nyo pa ba ang huli nating istasyon? Magaling! Ang huli nating istasyon ay ang palasyo. Subalit, alam nyo ba kung bakit tayo pupunta sa palasyo? Dahil kaarawan ko ngayon. Yehey!
Matitikman natin ang malinamnam o masarap na cake bilang pagdiriwang na rin ng ating matagumpay na paglalakbay. Sabayan niyo akong hipan ng cake na inihanda para sa atin. Tara! 1, 2, 3. O Ana, nakinig ka ba sa tinalakay natin? Mukhang nananaginip ka yata, Ana. Opo, nakinig ako. Mga bata, nasisiguro kong marami rin kayong matutuhan gaya ni Ana. Kaya ihanda nyo na ang inyong lapis at papel dahil tayo ay nasa gawaing kahulugan ko, ibigay mo. Ibigay ang kasing kahulugan ng initimang salita mula sa pagpipili ang sagot. Una, nawawala ang libro ni Lily kaya tinunton ito ng mga kaibigan niya upang hindi mapagalitan. A. Nilakad. B. Hinanap. C. Tinakbo. D. Tiningnan. Tama! Dahil ang kasing kahulugan ng tinunton ay hinanap. Ikalawa, ibigay ang kasing kahulugan ng initimang salita mula sa pagpipili ang sagot. Ayon sa mga dalubhasa, ay mas lalong lumalala ang estado ng global warming sa buong mundo. A. Matalino. B. Eksperto. C. Mag-aaral. D. Guro. Magaling! Ang kasing kahulugan ng dalubhasa ay eksperto. Ikatlo, ibigay naman ang kasalungat ng initimang salita mula sa pagpipili ang sagot. Kailangang ibigkis ang walis tingting upang hindi ito magkahiwalay. A. Pagsamahin. B. Itali. C. Ihiwalay. D. Ibuklod. Mahusay kayo! Ang kasalungat ng salitang ibigkis ay ihiwalay. Ika-4, ibigay naman ang kasalungat ng initimang salita. Malagim ang nangyari sa mga taga-Batangas dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Taal. A. Maaliwalas. B. Masaya. C. Nakakatakot. D. Madilim. Mahusay! Ang kasalungat ng salitang malagim ay masaya. Ikalima, ibigay ang pahiwatig ng initimang salita mula sa pagpipili ang sagot. Si Prinsipe Popoy ay nabuhay sa karangyaan sa kanilang mayamang pamilya. A. Prinsipe Popoy. B. Nabuhay. C. Mayamang pamilya. D. Kanila. Tama na naman kayo! Ang ginamit na salitang pahiwatig ay mayamang pamilya, kaya ang kahulugan ng karangyaan ay may karoonan sa buhay o may kaya. Pagbati sa inyo mga bata! Napakahusay niyo talaga! At dahil dyan, mayroon kayong amazing clap. Mga bata, sabayan niyo ako. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amazing! Naging madali lamang ang ginawa niyong mga pagsasanay sapagkat ginawa niyo ito ng masaya at buong puso.
Tandaan mga bata na hindi lamang diksyonaryo ang pwede nating magamit upang malaman ang kahulugan ng salita. Sapagkat may 3 tayong paraan. Ito ay ang kasing kahulugan, kasalungat, at pahiwatig na salita. Bilang inyong takdang aralin, ibigay ninyo ang angkop na mga salita na hinihingi sa blangkong kahon. Napagtagumpayan na naman natin ang isang aralin tungo sa inyong magandang kinabukasan. Patuloy niyo akong samahan sa susunod nating paglalakbay. Nakatitiyak ako na ang bagong pahinang ilalahad ko sa inyo ay lubos ninyong mauunawaan. Palagi lamang itanim sa isip at sa inyong puso ng may kagalakan. Ako muli si Teacher Princess na nag-iiwan ng mga salitang kapag may pangarap, kinabukasan nyo ay uunlad. Paalam mga bata!